Sa ika-4 na public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights, inilutang ni Senador Francis Tolentino, chairman ng komite, ang 3 testigo na sina Melinda Magno, anak nitong si Jemuel, at sina Paulo Toling alias Pau Pau, at Richard Pinto. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makakilala, Your Honor, yung mga pangalan nung isa po. Tanto gago ka pala eh. Buti na nagtatrabaho sa'yo. Is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan, tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo. Hindi nga. Kapwa kinumpirma ni na Magno at Pau Pau ang sinapit na pisikal na pananakit at pagmamaltrato ng employer nitong si Franz Ruiz. Inamin din ng mga testigo na tulad ni LV, ay hindi rin tumanggap ang mga ito ng sahod mula sa kanilang employers. Sinabi pa ni Ginang Magno na nakaranas ito ng pananakit ni Franz noong December 14, 2017, nang ang 2 kamay nito ay tagain ng likod ng itak, dahilan upang mapilitin na itong umalis mula sa kanyang employers, noong ika-15 ng Disyembre at isinama na ang anak nito na noon ay 17 anyos pa lamang. Hindi rin nakatanggap ang mga ito ng sahod na tulad ng ipinangako ng mag-asawang Ruiz na 4,500. Maging si Pau Pau ay nakaranas ng pagmumura mula sa kanyang dating employers, kung kaya't makalipas ang 2 araw, ay nagdesisyong umalis na sa trabaho dahil sa takot sa kanyang employers. Sinabi pa ni Pau Pau na minsan na ring nilagyan ng sili ang bibig at maselang bahagi ng katawan ni LV, kung kaya't isinalarawan ni Senador Raffy Tulfo na sadista si Ginang Franz Ruiz. Senator Raffy po, hindi ko po talaga na-witness, yun po ay naririnig ko lang po, then nakita ko lang po si Ate LV na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan? Opo. Kayo ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi? Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, opo. Nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you asked her, tinanong mo siya kung ano nangyari? Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili, inuhugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LV at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa 2 mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa 1 beses lang po. 1 beses. Yung sa 1 beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yun, sinuntok po si Ate LV. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LV ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar? Ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung 1 beses nakita ng 2 mata mo, sinusuntok mo sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyo palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano ba daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung
nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LV ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo. Madalas pong masaktan si Ate LV po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, Nasa more than 5 po siya, sir. more than 5. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz ba o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LV sa braso niya, sigmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. Bago matapos ang pagdinig, at dahil sa umano'y pagsisinungaling ni Pablo Jerry Ruiz sa mga pangyayari noong panahon na sinasaktan si Vergara, ay hindi napigilan ni Senador Tulfo na ipakontempt ito sa Senado. Ginamitan ka ba ng martilyo para ipukpok sa ulo mo ni Aling Franz, ni Madam Franz? Yung pong sa ari ko lang po, pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Yung ari mo ang pinukpok ng martilyo, hindi sa ulo. Hindi po. Okay. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Your Honor. Narinig mo na ako? Meron kasi akong video clip na nakuha tungkol sa interview mo. Pag-ready. Okay, nagpa-interview ka ba sa isang reporter ng ABS-CBN? Yes, Your Honor. Alright. Ang sabi mo, kaya meron ang tanong, Mang Jerry, nagpunta kami dito, may reklamo sa inyo, yung dati nyo kasambahay si LV. Minamaltrato daw ninyo habang nabulag. Nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Ang sagot mo, hindi naman minamaltrato kasi ho, ang ginawa namin nung malabo mata niya, dinala namin sa palanggas para igamot. Ano palanggas? Ang palanggas ko, hindi ako nagkakamali, yung mapinakulo ang mga dahon. Tapos Batangas. Dito kasi dinala namin sa Batangas para ipagamot. Batangas. Akala ko nilanggas lang. Yung nilalanggas sa Batangas, ibig sabihin, yung dahon na Sa siya pinakulo. mabilis na singit. Dahon ng bayabas. Take note, nung last hearing, sinabi niya hindi niya pinagamot ni Misa si Manang LV dahil wala raw budget. So kumukontra itong dalawa. Okay. Tapos, You may proceed, Senator ang Estrada. tanong, para po ipagamot, pero nabulag daw po. Ang sagot mo, ang sabi nga po sa amin, may kasamahan daw siyang nagpainom ng alin? Kape yata. Pinainom ng kape kaya nabulag. Yun daw ang sabi po. Siya mismo nagsabi niya nang galing sa bunganga niya po. So, ibig mo sabihin, Mang Pablo, kaya siya nabulag dahil pinainom siya ng kape. Let's listen to the video. Jerry, napunta kami dito kasi may reklamo sa inyo yung dati nyo kasambahay si LV. Minamaltrato daw nyo hanggang nabulag, hanggang nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Hindi po, hindi namin minamaltrato po yun. Kasi ang ginawa pa namin po, kasi yung labo matayo, dinala namin po sa Batangas. Para ipagamot po. Para po ipagamot. Pero nabulag daw po kato. Sabi nga po sa amin, may kasama niya po lang nagpapagamot. Hindi naman napapagamot sa amin. Malakasan yung boses ng technical. Kapag sa amin na may kasama daw siya pagkainom. Na? Pagkainom daw siya. Kaya Pinainom ng kape kaya nabulag? O yun po, sabi ko. Siya mismo nang galing naman sa bunganga niya rin po yun. Pero nung pumasok po sa inyo ay hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang, ang problema kay LV na medyo may, medyo pagkuhan hindi na, wala tama.
Mr. Chair, sandali lang ha, Mr. Chair. Maingay yung aso eh. Siguro kahit tumatawag ng aso, sasabi, sinungaling, sinungaling, sinungaling. Tahol ng tahol. Baka pwedeng lakasan yung boses niya. Pero nung pumasok po sa inyo, eh, hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang, ang problema kay LV kasi may yung sa yung pagkuhan yung na, tama. Kasi bago-bago ba yung sinasabi? Hindi daw siya inihagis, binubugbog, dinali, lahat na ng pangmamaltrato. Wala po patutuwaran niya kasi po na nagsisilip. Saan po ba siya naging kasambay? Dito po ba sa tindahan? Lahat sila po magkakasama po, marami sila po dito. Nasaan yung mga CCTV? Meron kayong kopya? Wala na po kasi na bago lang kasi Ayun. hindi na pero may mga tao po pagkuhan sa kanila kung ano Paano mabubulog yung dahil sa kape? ayun ang hindi ko rin alam po kasi lagi ba ako sa biyahe. Wala na nag-iiwan dito sa mga kasama niya. Yun daw mga anak nyo ay binubugbog din siya. Paano po yung mga parang yung anak ko na sa Palangas po nag-aaral. Ayun isa naman yung lalaki po nandito. Ayun naman po sila. Okay na siguro yan, okay na. Nagalaw. Kasi may sabi. Technical, pwede na technical. Sa autostrada. Ginong Pablo. Oh, Yes, Sir Honor. sino yun? Baka kulang sweldo nun. Kulang ba sweldo mo? Dadabog yata dyan. Anyway, Pablo, Yes, Sir Honor. paano mabubulag yan sa pag-inom ng kape? Makakabulag ba ang kape? Yung honor yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB at ganoon din yung sinabi ng isang kasamahan niya po. Sino kasamahan? Na isang kasamahan niya po sa kusina po. Sino? Nakaalis na po sa amin po yun. Wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makakilala yung honor yung mga pangalan nung isa po. Tanto gago ka pala eh. Puti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. The remarks of Senator Estrada should be deleted by the Alright. COMSEC. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Sir Honor. gaano katagal nagtatrabaho yung sinasabi mong nagsabi sa'yo na nabulag siya dahil sa kape? Siguro Your Honor, isang linggo lang. Isang linggo lang nagtatrabaho? Opo, Your Honor. At hindi mo kilala? Eh, nakalimutan ko yung honor kung ano yung pangalan na ninyo, Honor. Siya nagsabi na nabulag siya. Nasabi rin po ni LB po. Aling LV, Nabanggit niya rin po yun. Aling LV, totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. O bakit ka nabulag? Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sinuntok niya. Yung pagkauntog niya sa'yo sa freezer at sa dingding, hindi kaya naging sanhi niya ng pagkabulag ninyo? Hindi po. Ha? Ulo lang po at yung katawan ko lang po. So gaano kadalas kang hinahagisan ng susi? 3 beses po. 3 beses? Opo, Doon sa ma'am. 3 beses na paghagis ninyo ng susi, unti-unti niyo na ba nararamdaman na lumalabo na inyong mata? O nabubulag na kayo? Unti-unti ko po na nararamdaman po na masakit na ang mata ko. Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan. So yung, ano ba sabi doktor, yung left eye is totally blind already? Yung kaliwa ang unang nabulag. Opo. Yung kanan ang medyo may nakikita ka pang guhit na puti, di ba? Hanggang ngayon. Opo. Oh. Wala lang dito yung mga doktor natin. Wala na ba? Wala na. Doktor natin dito, FBI na, pero hindi siya yung attending physician. Okay. Ginoong Pablo, kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya pinalayas? At bakit sinundo mo pa sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik sa bahay ninyo? Your Honor, medyo pakilakas ng konti, hindi ko dahil marinig po. Kung maraming ginagawang mali
at may tama sa ulo si Aling LV. Sinabi ko sa inyo, may konting tama sa ulo si Aling LV. Bakit hindi niyo siya kagad pinalayas? At bakit sinundo mo pa siya sa barangay hall, si Aling LV noong 2021 at binalik niyo pa sa bahay ninyo? Ayon, Honor, pinapauwi ko na lang talaga si Ate LB. Ako sana mismo po magbalik sa kanya sa conception po, sa kapatid niya. Eh, nung ihatid ko po, ayaw niya naman po sumakay na sa van at nag-uusap sila kay Mrs. Ay, hindi na sumama sa akin po dahil ihatid ko sana po. Hindi, pinuntahan niyo sa barangay hall, kinausap niyo yung kapitan doon, di ba? Yung si Kapitan Patal ba yun? Yes, Your Honor. At kinausap mo para ibinilig niyo pa sa bahay si Aling LV. Imbis na pinalis niyo na siya, nagreklamo siya sa barangay hall, sa barangay, sinundo mo pa siya at binilig niyo pa sa bahay ninyo. Your Honor, kaya sinundo ko siya, inuwi ko sa tindahan para linisan siya at ihatid ko po dun sa kapatid niya po sa Concepcion. Para ihatid po dun sa kapatid niya sa Concepcion po. Narinig mo ba yan, Aling LV? Hindi po, sabi niya lang, sige, maligo ka lang muna dyan at mag-upo-upo ka muna dyan. Hindi naman po niya po ako inatid sa sakayan. Hindi naman po niya ako inatid mismo. Pinabubulaanan niya yung mga sinabi mo, yun ang Pablo. Your Honor, ako pa nagkarga yung damit niya po doon sa sasakyan na ihatid ko siya. Isa lang inaantay ko po para sumakay sa par, ihatid ko po doon sa kanila. Ano? Ako na po nagkarga po doon sa mga gamit niya po sa sasakyan para ako na mismo po magpaghahatid sa kanya sa kapatid niya po doon sa Concepcion sa Blayan. Sige, mamaya babalikan kita. Meron lang phone-in question dito sa mga nagtrabaho dito sa mag-asawang Ruiz. Dahil dito, magkasama ng nakadetine sa Senado ang mag-asawang Ruiz. Sinegundahan ito ni Senador Estrada, na hindi rin napigilan ang galit sa mag-asawang Ruiz sa ginawang pangmamalabis at pananakit kay Vergara, kung kaya't nabulag ang dalawang mata nito. Lumabas din sa isinagawang polygraph test sa mag-asawang Ruiz, na nagsisinungaling ang mga ito kung kaya't lalong tumibay ang paniniwalang sangkot ang mga ito, sa pananakit sa mga manggagawa nito kabilang si Vergara at ang mga nasabing testigo. Sabi niya, nag-overbalik ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbalik ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na, sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, yan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka? Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka? Hindi. Oh. May problema tayong matindi rito. Your Honor, dalawang cellphone ang binali ni Kuya Dodong at saka yung kanyang relo is Michael Kors. Yung po yata 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Kors? Opo. Buti pa, alam mo yung tatak. Tapos, may kwinta siya. May mga cash po siyang pinali pag nainom siya sa bukid. Yun po ang alam ko. Ito nga, Mrs. Ruiz. Kasi he said, she said to eh. Maring sasabing na to. Maring siya nagsasabing totoo, maring sinungaling ka, maring siya rin, baka nakalimutan niya. Di ba? He said, she said dito. Kaya the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo. Hindi nga. At wala maniniwala. Unless kung meron siyang pirma. O yan, nagbali ka ng Michael Kors, may pirma. Nagbali ka ng cellphone, o iPhone 16, o pirma. Pero kung walang pirma, pwede namin sabihin, sinungaling ka, dagdag mo lang, karga mo lang yun. Nagets mo? Di ba business mo is tinda? Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang negosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nililista mo. So, magaling kayo sa recording. And therefore, pati yung pagbabali nila, dapat ni-record to. So, paano ako maniwala na sinasabi mo overbali siya, samantalang wala pala siyang pirma? Your Honor, may tagalista po. May sinumpaang salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... No, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. Diba?
Para pag dumating yung time, magkasitahan, edi madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga nyo. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko sa programa, mapang-aping amon tulad mo, na kinakarga yung mga pinabali, dinadagdag na lang. Kunyari, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, si cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Gets nyo? O, paano pa niya ma-deny yun? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganon dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede kong sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako dun sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.